Ang mga maling gawain ng mga naglilingkod sa simbahan ay madalas na hindi napapansin o hindi pinarurusahan noon, maliban kay Hans Smith. Noong unang bahagi ng 1900s, siya ang naging una at tanging pari na binitay sa United States. Ang kanyang listahan ng mga krimen ay mahaba at ang kanyang buong kwento ay inilatag sa publiko ng isang press na sabik na ipakita na kahit na ang mga pinagkakatiwalaang lider ng relihiyon ay may kakayahang maging mga halimaw. Si Hansi Smith ay hindi pangkaraniwang bata. Ipinanganak siya sa Germany noong 1881. Ang kanyang ama ay isang protestante at isang katoliko naman ang kanyang ina. Mula pagkabata, si Hans ay madalas na pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ama at napapanood rin niya ang kanyang ama na sinasaktan ang kanyang ina. Nagkaroon siya ng kakaibang childhood habit sa panonood ng mga baka at baboy na pinoproseso sa lokal na katayan. Naakit din siya sa mga ritual ng Roman Catholic at mahilig maglaro bilang pari sa isang homemade altar. Ayon sa mga kamag-anak, minsang tinanggal ni Hans ang ulo ng dalawang gansa na alaga ng kanyang mga magulang at itinago ang kanilang mga ulo sa kanyang bulsa. Ang 25 taong gulang na si Hans ay opisyal na naging pari sa Germany noong 1904. Ginugol niya ang sumunod na 4 na taon sa paglilingkod sa Germany, ngunit ang mga hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga nakatataas ay humantong sa paglipat sa kanya sa ibang lugar. Noong 1908, inilipat siya sa St. John's Parish sa Louisville, Kentucky. Nagkaroon ulit siya ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga Catholic leaders sa Louisville at napilitan siyang lumipat sa St. Boniface Church sa silangang bahagi ng Midtown Manhattan. Ngunit hindi lamang siya ang kamakailang idinagdag sa St. Boniface noong panahong iyon. Isang batang Austrian na kasambahay na nagngangalang Anna Müller ang kamakailan na tinanggap upang magbantay sa simbahan. Sina Hans at Anna ay nagsimulang magkaroon ng relasyon. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagpapalipat-lipat ni Hans at inilipat siya sa St. Joseph Church sa West Harlem. Ang isang dahilan ng paglipat sa kanya ay nalaman ng simbahan ang tungkol sa kanyang relasyon kay Anna at sinisikap nila na pigilan na makalabas ang balita. Ngunit ang distansya ay hindi napigilan ang dalawang magkasintahan. Noong February 28, 1913, nagpakasal ang dalawa sa isang lihim na seremonya na si Hans mismo ang nagsagawa. Noong 1913, nang si Hans ay 31 at si Anna ay 21, ang kanilang sikreto ay nagwakas nang sinabi ni Anna kay Hans na siya ay nagdadalang tao. Batid ni Hans na matatapos ang kanyang mga araw bilang isang pari kung lalabas ang balita na ang isang paring katoliko ay nagpakasal at nabuntis ang isang babae. At noong gabi ng September 2, 1913, sa isang apartment sa Uptown Manhattan na inuupahan ni Hans para kay Anna, nilaslas ni Hans ang lalamunan ng natutulog na si Anna gamit ang 12 pulgadang butcher knife. Ininom ang kanyang dugo at pinagsamantalahan habang siya ay duguan at naghihingalo. Pagkatapos ay tinanggal ni Hans ang ulo ng asawa gamit ang isang hakso. At pagkatapos ay nilagari ang kanyang katawan sa kalahati. Binalot niya ang mga bahagi ng katawan gamit ang pahayagan. Inilagay ang ibabang bahagi ng katawan ni Anna sa isang pillowcase na may monogram na letter A at tinalian ng malaking piraso ng bato ang bawat bahagi ng katawan. Pagkatapos ay itinapon ang mga ito sa Hudson River. Matapos nun ay bumalik siya sa St. Joseph Church, nagsagawa ng misa at Holy Communion na parang walang nangyari. Pagkaraan ng 3 araw, 2 bata sa New Jersey side ng Hudson ang nakakita ng upper torso ng isang babae. 3 milya naman sa ibaba ng ilog sa Weehawken, New Jersey, natagpuan ang ibabang bahagi ng katawan na nakabalot pa sa pillowcase na may bato na nakatali dito. Sa autopsy ay napag-alaman na ang biktima ay wala pang 30 taong gulang. Humigit kumulang 5 foot 4 inch ang taas at nasa pagitan ng 120 at 130 pounds. Ang autopsy ay nagsiwalat din na ang biktima ay kamakailan lamang na nagpalaglag bago kinitil ang kanyang buhay. Ang investigasyon ay kinuha ng New York City Police Department
at itinalaga kay Manhattan Chief of Detectives Joseph Farrott. Ang mga investigador ay nakakita ng isang price tag na nakadikit pa sa punda ng unan na ginamit sa pagbalot sa bahagi ng katawan. Gamit ang tag, natrace ang punda ng unan sa isang pabrika sa Newark, New Jersey na eksklusibong ibinenta sa Manhattan furniture dealer na si George Sachs. Agad na pinuntahan ng mga investigador ang nasabing tindahan ng furniture at hindi na maalala ng dealer kung ilang mga punda na ng unan ang kanyang nabenta. Ngunit pagka-check sa mga lumang resibo, ay nakita na ang isang bed spring, isang kutson, mga unan at mga punda ay naibenta noong August 26, 1913. Ang buyer ay nagbigay ng pangalan na Evan Dyke at ipinadeliver ang mga ito sa isang 3 palapag na apartment sa 68 Broadhurst Avenue. Sa pagtatanong ng mga pulis sa landlord ng apartment, ay napag-alaman na ang apartment ay inuupahan ng isang mag-asawa. Ang asawa ay nilarawan bilang isang lalaking may German accent na nagpakilala bilang H. Smith. 3 araw na ang nakalilipas, ngunit wala pa ring dumarating sa apartment, kaya inutusan na ni Inspector Farrott ang detective na si Frank Casasa na pasukin na ito. Sa loob ay napansin nilang kakalinis lamang ng sahig, ngunit maraming mga tuyong dugo ang natagpuan sa mga dingding. Sa aparador ng kusina ay nakakita sila ng isang malaking kutsilyo na may bahid ng dugo. May nakita rin silang mga damit ng lalaki na may pangalang Evan Dyke na itinahi sa lining at may mga natagpuan ding mga liham na nasa salitang German at English na naka-address sa isang Hans Smith. Marami sa mga liham ay mula sa iba't ibang mga babae sa Germany. Gayunpaman, ang pinakamalaking bilang ng liham ay mula kay Anna Aumuller na ang pinakahuling address ay sa 428 East 70th Street. Binisita ng mga detective ang address at nalaman na lumipat si Anna pagkatapos matanggap sa trabaho bilang housekeeper sa St. Boniface Church. Pinuntahan nila ang nasabing simbahan at sinabihan ng senior pastor doon na si Anna ay kanyang kasambahay ngunit lumipat sa St. Joseph Church. Nang tanungin kung kilala niya ang lalaking nagngangalang Hans Smith, ay sinabi niya na si Hans ay isang pari na dating nakatalaga sa St. Boniface Church ngunit lumipat din sa St. Joseph. Ang lead detective na si Inspector Farrott at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa St. Joseph upang tanungin si Hans tungkol sa apartment inupahan sa kanyang pangalan. Sa loob ng ilang minuto, inamin ni Hans ang kasal at pagkitil sa buhay ni Anna, na sinabing mahal niya si Anna ngunit kailangan niyang isakripisyo ito. Inilarawan niya ng detalyado kung paano niya kinitil ang buhay ng asawa at kung ano ang mga paraang ginawa niya upang maitago ang katawan. Kasunod ng pag-aresto sa kanya, inihayag ng pamunuan ng simbahan na si Father Hans Smith ay tuluyan ng nasuspindi sa pagkapari. Sa kanyang unang trial, nag-plead siya ng not guilty dahil sa insanity. Ang kanyang defense team ay ginamit ang pagiging bisexuality ni Hans at nakakarinig ng mga boses na patunay na siya ay psychosis. Ipinakita rin ng depensa na ang sakit sa pag-iisip ni Hans ay tumakbo sa pamilya. Tinawag nila ang isang psychologist na nagpatotoo na may 6 na malalapit at malayong mga kamag-anak ni Hans ang nagpakita ng mga palatandaan ng mental instability at sa makatuwid, si Hans ay dapat na maligtas sa parusang kamatayan dahil siya ay wala rin sa katinuan sa pag-iisip. Sa kabila ng mga alegasyon ng depensa tungkol sa mga boses na naririnig ni Hans, sinabi na si Hans ay nasa matinong pag-iisip. Ang mga pagsisikap ng prosecution ay napunta sa wala sa pagtatapos ng paglilitis noong December 1913. Idineklara ang isang hung jury. Ang pangalawang trial ay naganap pagkaraan ng humigit kumulang 2 linggo. Sa pagkakataong ito, ang prosecution ay nagpakilala ng mga bagong testimonya. Noong April 1913, bago pa man matanggap ng nasasakdal ang kanyang di umano'y utos mula sa Diyos na isakripisyo si Anna, nakumbinsi ni Hans ang isa ring German immigrant na babae na si Berta Seck na magpanggap bilang si Anna at bumili ng $5,000 na life insurance policy sa kanyang pangalan. At ang nakalagay na beneficiary ay walang iba kung hindi si Hans. Noong February 5, 1914, pagkatapos lamang ng 3 oras na deliberasyon, natagpuan ng hurado
na si Hans ay nagkasala ng first-degree murder at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng electrocution. Siya ay ipinadala sa Sing Sing Prison upang maghintay ng pagbitay. Ilang sandali lamang matapos ang sintensya, ang defense team ni Hans ay nagsampa ng apela na siyang dahilan na naipagpaliban ng hindi bababa sa 1 taon ang kanyang pagbitay. Noong December 1914, inamin ni Hans na nagkunwari siyang baliw sa panahon ng kanyang mga trial. Sa kanyang pag-amin ay inakusahan niya si Dr. Ernest Muret na isang dentist kung saan nagkaroon siya ng homosexual na relasyon. Sinabi niyang hindi sinasadyang napatay si Anna habang nagsasagawa ng abortion. Sinabi pa niya na hinayaan niya ang mga otoridad na kasuhan siya ng pagpatay imbes na si Dr. Muret dahil gusto niyang pagtakpan ang kanyang lover. Ngunit ang mga bagong pahayag niya ay hindi nagtagumpay upang pahintulutan siya na magkaroon ng isang bagong trial. Noong February 18, 1916, pumasok si Hans sa Sing Sing death chamber ng bandang 5:50 ng umaga. Ilang sandali bago maupo sa electrical chair, humingi siya ng tawad sa lahat ng mga nasaktan niya at sinabi rin na pinapatawad na niya lahat ng nagkasala sa kanya. Ang unang pag-agos ng kuryente ay nagsimula ng 5:52 ng umaga. Matapos maibigay ang 2 karagdagang jolts, idineklara ng prison physician na wala ng buhay si Santi Smith ng bandang 5:58 ng umaga. Ang pamilyang Smith ay una nang nilayon na dalhin ang katawan ni Hans pauwi sa Germany. Ngunit dahil sa kasalukuyang nagaganap na World War I, ito ay magiging imposible. Dahil dito, ang Sing Sing Roman Catholic Prison Chaplain ay nag-ayos ng libing sa New York State. At sa kahilingan ng pamilya ni Hans sa Germany, ang lokasyon ng kanyang libing ay ginawang lihim. Bukod sa pagkitil sa buhay ng kanyang buntis na asawa, hinala ng mga otoridad na siya ay may kaugnayan din sa iba pang pagpatay. Nakita siyang kasama ang isang babaeng nagangalang Helen Green. Umalis si Helen patungong Chicago, 1 buwan bago ang pagkitil sa buhay ni Anna. Ngunit pagkatapos nito ay hindi na nakita pang muli ang babae. Nang lumipat si Hans sa Amerika, nakita din siya na may kasamang babae na sinabi niyang ito ay kanyang asawa. Ang nasabing babae ay nawala rin. Siya rin ay pinaghihinalaan sa pagkamatay ng 2 bata. Sinabi ng may-ari ng apartment kung saan siya nakatira na kung minsan ay nakikita niyang dinadala ni Hans ang isang 5 taong gulang na batang lalaki sa kanyang salas. Sinabi ni Hans na ang bata ay kanyang anak. Nang tanungin ng babae ang batang lalaki kung ano ang kanyang pangalan, sinabi niyang siya ay si August Van Dyke. Ang batang iyon ay biglang nawala at hindi na nakita pa. Siya rin ay naging suspek sa pagpatay sa 9 na taong gulang na si Alma Kellner na ang katawan ay natagpuan na nakabaon sa basement ng St. John's Church sa Louisville, Kentucky kung saan siya dating nagtrabaho. Sunog ang katawan ng bata at pinaghihinalaan ng mga otoridad na sinubukan ng salarin na pagputol-putulin ang katawan ng bata. Ang janitor na si Joseph Wendling ay nahatulan at nasintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Alma batay sa circumstantial evidence at dahil sa dugo ang damit na natagpuan sa kanyang bahay. Sa kahilingan ng tiyuhin ni Alma, si Joseph ay pinatawad at ipinadeport sa kanyang sariling bansa sa France noong 1935. Si Hansi Smith ang tanging paring Katoliko na nakatanggap ng pinakamataas na parusa sa United States.